Hello po, welcome sa ating Empowering OFW programs na hatid sa inyo ng UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. Meron po itong goal, itong program na ito, para lang matulungan kayong kababayan nating OFW saan mang panig ng mundo. Yung stories na mapapanood ninyo, hindi gawa-gawa, hindi scripted, yan po ang tunay, yan po ang realidad na buhay ng mga kababayan nating OFW. Hindi po madali. That's why we are calling them as mga bayani kasi hindi po talaga madali. Kung alam nyo lang, hindi po madali. At speaking ng hindi po madali, meron po tayo ngayon na special guest for today's program. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Trixie Badilles, Pastor. Ma'am Trixie, tagasan po sa Pinas? General Santos City. Jensan, wow. And ilang years na rin po kayong OFW? 13. 13 years. Ano yung pinaka-reason kung bakit nag-decide mag-abroad? Kahirapan sa buhay. Dahil ang tatay ko ay tricycle driver and wala po siyang aasahang iba kundi yung ako po yung panganay sa mga anak niya. So, nag-decide po ako na mag-abroad para po maihaon sila sa kahirapan, para mapaaral ang mga kapatid. Nung nasa Pilipinas po ako, marami akong mga dreams para sa pamilya. Like, paggawa ng bahay, negosyo, ganun. Pero pagdating po pala sa abroad, Yan yung sinasabi natin, 'di ba? Kasi meron tayong meron tayong image sa utak natin when we talk about pag-abroad. Akala natin parang pamamasyal eh, 'di ba? Yan yung image natin, parang kung sa France ka, no, Eiffel Tower. Hong Kong, Disneyland. Para ano, hindi pagdating mo dito, walang ka Disney. 'Di ba? So, and dito lang sa Hong Kong yung abroad mo or opo, dito lang po. Kasi ito lang po yung country na trusted ko. Ayoko na po sa iba? Pero paano ka nagkaroon ng idea about Hong Kong? Yung sister-in-law ko, dito po siya nag-work before. And then, so nakita ko parang mas okay ang Hong Kong. So, I applied. Kasi I believe nababalitaan rin natin yung mga pag-a-abuse kasi especially dyan sa mga part ng Middle East, 'di ba? So minsan nakakatakot rin eh. Yung pag-a-abroad nga kailangan mo ng malakas na loob para lang talagang magtuloy-tuloy eh. Isang lakas ng loob para tumuloy, isang lakas ng loob para magtuloy-tuloy. Magkaibang bagay yan. Nakailang amo na rin po kayo dito? Naka-4 na amo na po. Yung unang amo ko po ma-worst po yung experience. Yan yung pinaka-worst experience mo. Kasi po, parang may discrimination treatment na hindi ako pwedeng gumamit ng washing machine dahil sa parang marumi ako, something like that. Hindi ako pwedeng maglagay ng shoes sa shoe rack. Iba yung pinggan ko, separate talaga. Wala po akong susi every off. So, intayin ko po sila sa labas ng building or kahit na winter, ginaw na. So, intayin ko kung kailan sila uuwi. Something, wala pong enough na food, ganun po. Pero isang kontra ka lang sa kanila? Opo, isang contract. I believe yung ganitong experience, normal to, especially kapag yung amo rin is nagkaroon ng hindi magandang experience sa previous na naging helper nila. Diba? So, yung ganitong issue, I think, hindi yan, sabihin natin, yes, pwedeng tamang hinala, pwedeng sabihin natin yan, pero I believe may mga amo lang rin talaga na nadala na. Kasi may nakausap po ko dito na mabait naman yung amo eh, pero dahil nakahanap ng parang salbahing, mapang-abusong helper rin, inabuso yung kabaitan, so napipilitin silang maging tough or maging strict. Diba? So, nakaya mo. Yung ending nakaya mo. Diba? Siguro po, nandito rin po kayo sa isang situation na when we talk about ganito, pag-a-adjust, minsan kasi, selfish tayo. Parang feeling natin kapag bago tayo, nasa adjustment period ako. But you have to remember, hindi lang ikaw ang nasa adjustment period. Kasi kung bago ka dyan, the same way na nag-a-adjust ka, yung amo mo rin is nag-a-adjust sa'yo. Huwag kang selfish na ako lang nag-a-adjust. No, pag iba kasama natin, iba rin yung adjustment natin. Di ba parang tinitimpla pa natin yung isa't isa sa kanila. Ang dapat mo lang gawin is kayanin mo. Kayanin mo muna. Unless magte-terminate ka kasi hindi mo kinakaya, record mo naman po yan. Wala akong magagawa. So katulad niya na nakaya niya, so ibig sabihin, pwede mo rin makaya. Magka lang dapat sumuko.
Aside from this, meron ka pa po bang ibang naging experience while working abroad? Ano pa po? Kasi pastor, nung unang abroad ko is I'm single. So umuwi po ako for good, nag-settle down, nagkaroon ng anak. And then pagbalik ko po by 2017, nirehire po ako ng first employer. Ito. Iba po palang feeling ng pagnanay na. Kasi may moment na nagbi-video call kami ng family ko, and then yung bunso kong anak is 1 year and 7 months that time. And hindi siya umiimik, so natulo lang yung luha. And na-blackout po ako, pastor. Hindi ko na po alam kung saan yung building ng employer ko. Dahil sa ako'y emotional that time. I think it's not about yung pangit, yung pagiging emotional. Kasi, sabi mo nga, bilang nanay, that's a natural instinct ninyo. Kasi imagine niyo yun, di ba, nag-abroad ka nga para maging masaya yung anak mo kasi nga, mapoprovide mo yung needs nila. And then makikita mo umiiyak na walang sinasabi. At alam mo kung bakit siya umiiyak. Wala man siyang sabi, anak mo yan eh. Kadugtong yan ang pusod mo, sabi nga nila. Alam mo yan na kapag umiiyak sila, ang pinakaibig sabihin nun, namimiss ka. At yon usually, yung dumudurog sa puso ng mga nanay na OFWs. And there was a moment na pag day off ko, parang ayaw ko mag-press ng doorbell, parang gusto ko umuwi ng Pilipinas. But then, if uuwi ako, ma-start from the zero na naman. And then, paano yung mga utang na from the start na expenses? Ganun po, pastor. That's why, lakas ng loob ko. Actually, lakas ng loob is not an option anymore. It is a must. Di ba? Kapag nag-decide kang mag-abroad. Paano ka po pala napunta dito sa help center? May nakilala po ako yung ka-building ko before, and then sumakit pa yung tiyan ko, and then inoferan niya ako ng holy oil na nasa cross, and then I'm so very happy. Sabi ko, sige. And then until na in-invite niya na po. Wow. And let me just cut you a little bit. Just informing you and reminding you lang. Itong Holy Week, meron po tayong bigayan ng holy oil. And then itong holy oil po na ito, i-distribute natin siya April 4 and April 5. Ibig sabihin, this week, yung weekend na yan, ng Semana Santa, ibibigay namin for free. For free. Once a year, ginagawa natin yan. So, if you are feeling pain, kung gusto mo tong kunin para ipadala rin sa family members mo na merong pain, blines pa to sa Holy Land. And then, we are giving it for free para sa may mga tao na gagamitin yung faith, to manifest yung faith, for them to see yung results. Gano'n ka na po katagal pala sa Help Center? 8 years po. 8 years na rin. Okay, so ano-ano na rin, I believe, marami na ka na rin natutunan. Pero ano yung essential na tumatak sa isip mo na natutunan mo sa Help Center? Regarding finances, paano i-handle yung pera, yung sahod ko. Kasi yung aming bahay, binuild po namin yan ng asawa ko na nagtulungan po kami. Every sahod, nagbibili materyales, hindi po ako nangutang sa bangko. So, bumibili materyales until after a year, nabuo na po ang bahay. And then after that, nagkaroon po kami ng small business, the daily needs, ganun. And then everything will Interesting kasi nag-uumpisa yan sa pagmamanage ng finances. Diba? Katulad ng, kanina meron tayong financial seminar. Then I was telling yung mga tao na ang problema, hindi yung pera. Ang problema is yung mismanaging ng pera. Pag hindi na-manage yung pera ng maayos, hindi rin magiging maayos yung buhay. Kasi pera lagi nandyan eh. Diyan na naman pupunta yung mga tao, maliit yung kinikita. Na hindi maliit. Hindi ka lang marunong mag-manage ng pera. That's why kayo po na nanonood sa amin, if you want, meron rin po kaming financial seminar dito. Yung financial seminar namin, it takes place ng weekend, 3:00 po ng hapon. Isang seminar po siya na kung saan tinatackle yung common issues ng OFW and kung paano ma-overcome yung problem regarding finances. So feel free to attend one of our seminar. Ma'am, maraming salamat po sa pag-share ninyo ng story ninyo and hopefully makaabot ito, especially sa mga mommies na namimiss yung anak, na homesick. Laban lang, di ba? Laban lang and then magiging ayos rin yung lahat. Lahat ng ginagawa natin is gonna be for their future naman. Okay? Thank you very much po. Maraming salamat rin po para sa inyo. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information about this event ng Holy Week, just send us a message. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.